Hi everyone! Gusto kong share sa inyo dito kung paano ko ayusin temporary yung ISC ng Suzuki Birdman. Ang purpose nito ay para may biyahe pa din natin pabalik sa bahay nyo kung sakaling nasa long ride kayo or nasa malayong lugar. Ang problema nitong Birdman nito ay yung idle niya ay nawawala at namamatay kapag binitawan ng throttle or gas. May tatakbo pa naman siya pero pag na-traffic ka ay kailangan mong huminto at bitawan ng gas. Doon mamamatay ang makina at kailangan mo ulit pindutin ang ignition para mabuhay ang makina. Pwede siyang masolusyonan temporary hanggang sa madala mo siya sa paggawaan. Ito ang pag-reset ng ISE. Ang dalawang tools na kailangan nyo ay ang size 10 wrench at small Phillips screwdriver. Kailangan ay maliit lang yung screwdriver dahil tatama sa frame yung screwdriver pag masyado itong mahaba. Gamit ng size 10 wrench ay iikot lang natin pa counterclockwise ang mga nut para matanggal natin ang storage compartment. May 3 nuts na kailangang gamitan ng size 10 wrench. Tapos ay gamit ng screwdriver ay tatanggalin natin ang screw para matanggal natin ang storage compartment at makita natin ang engine sa ilalim. Kapag naalis na natin lahat ng nut at screw, ay maalis na natin itong storage compartment. Hilahin nyo lang siya pataas at makikita na natin ang engine at ang ISE na dapat nating ayusin. Ang ISE part dyan ay yung block na nasa gitna ng engine. Gamit ng maliit na Phillips screwdriver ay iikot lang natin na counterclockwise yung screw hanggang matanggal ito. Tapos ay higitin lang natin ang ISE pa south para matanggal ito sa engine. Sa pag-reset ng ISE ay iikot lang natin ang plastic component ng 6 times hanggang sa bumaba siya. Ang nangyayari kasi dito ay umaangat yung ISE pero di na bumabalik pababa kaya nawawalan ng idle at namamatay ang makina. Pero hindi nyo dapat siya isagad kasi kapag isinagad nyo siya, ang mangyari nun is sobrang taas naman ng idle. To the point na parang sobrang lakas niyang mag-consume ng gasolina. Tapos parang medyo umaandar-andar na siya kahit naka-idle ka. Kaya dapat 6 times yun lang siya iikot tapos meron paling space between dun sa component at saka dun sa motor. Kapag naiikot na natin ng 6 times yung plastic component, ay balik na natin yung ISE dun sa engine. Ingat lang kayo sa pagbabalik ng ISE. Dapat daw ay kusa siyang papasok ng smooth at walang halong puwersa. Pag mali yung pagkakapasok ay pwedeng mabaliko yung spring at mawala sa pagiging straight yung bakal dun sa ISE motor na pwedeng ikasira ng ISE. Ganito ang itsura ng ISE kapag nakalagay siya sa engine. Pag may space in between ay ibig sabihin nun ay wala sa alignment yung bakal dun sa ISE or wala sa alignment yung spring. Pero pag ganito ang itsura at wala siyang space in between ay tama ang pagkakalagay ng ISE. Tapos ay ibabalik na natin ang screw at yung steel plate dun sa ISE gamit ng small Phillips screwdriver. Para mahigpitan ay pa counterclockwise naman ang pag-ikot ng screwdriver. Dito ay sinubukan ko kung meron na siyang idle at gumana na yung pag-reset ko ng ISE. Gumana siya at meron na ulit siyang idle. Kahit bitawan ko yung throttle ay hindi na namamatay ang makina. Sakto na ito para kung sakaling aabutin ako ng problema sa malayong lugar ay makakauwi pa din ako gamit lang ng temporary solution na ito. Ngayon na pagana na natin ay ibalik na natin itong storage compartment. Tapos ibalik na natin itong screw at bolt para mahigpitan na natin ang storage compartment at di na siya matanggal. Itong ginawa natin ay temporary fix lang at dapat dalhin natin sa kasa or motor shop dahil kailangan i-update natin yung ECU or yung parang computer box. Dapat maging version 2 siya para maayos din niya yung problem sa ISE. Ang presyo ng pag-update ay nasa 300 pesos. Yung program dun sa ECU update ang tutulong para maiwasan yung ISE issue. Tapos nung pinatingnan ko din ito ay ginamitan din siya ng throttle cleaner para daw matanggal yung dumi. Pagkatapos kong dalhin sa kasa, itong Birdman ay hindi na bumalik yung ISE issue. Talagang naayos siya ng update at ng throttle cleaner. Almost 3 weeks na at hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik yung ISE issue.
Sana hindi na siya bumalik kasi if ever na mangyari uli yun, ang sabi sa akin, kailangan palitan ko na yung ISC motor. Meron din palang ginagamit dun sa motor shop na parang ECU reader kung saan dun makikita yung details ng pagandar ng makina. Tingin ko malaking tulong yun kasi dun sa ECU reader na yun ay makikita kung normal yung revolution ng makina, yung voltage ng baterya at marami pang iba. Kumbaga, dun makikita kung normal ba lahat dito sa ating Suzuki Birdman. Yun yung isang gamit na wala ako sa ngayon na kailangan para makita ko o tumatakbo ng maayos ang ating Suzuki Birdman. Kaya para sa akin ay magandang mapatignan din ito sa mekaniko para makasigurado na maayos ang lahat sa motor na ito. Isa pang kailangan talaga bago bumiyahe ay ang small Phillips screwdriver at yung size 10 wrench para handa kung sakaling magka-aberya ang ating Suzuki Birdman. Pero so far, simula nung dinala ko siya sa kasa tapos ipinatingnan ko doon sa mekaniko, hindi na siya nagkaroon ng problema. Wala na siyang idle problem, yung ISC, hindi na nagkakaproblema. Kumbaga maayos na lahat sa kanya tapos nung pina-update ko pa yung ECU, mas lalo siyang gumanda yung takbo. Tapos yung tunog niya nung idle, sobrang smooth. Kumbaga parang mararamdaman mo na saktong-sakto siya, hindi siya sobrang taas, hindi siya sobrang baba, na parang mamamatay. Ngayon na updated na yung ECU, parang mas maganda yung niya, mas maganda yung itinatakbo niya ngayon. At saka mas lalo siya naging tipid sa gasolina. So if ever na magkaroon kayo ng oras o magkaroon kayo ng problema sa inyong Suzuki Birdman, ay dalhin niyo na ito sa pinakamalapit na kasa or sa mga motor shop. Meron din palang advice yung iba na pwede daw palitan yung ISC na nandun sa Birdman ng manual ISC. Sabi dun sa comment, almost 1 month na daw ay hindi pa sila nagkakaproblema dun sa kanilang ISC. So, pwede naman yun. Ang akin lang is yung component kasi na nilagay dito sa Birdman is itong automatic ISC na merong electronic wire or merong electronic system na nagko-control sa kanya. Para sa akin lang to, kung papalitan natin siya ng manual is may iba na yung component na dating nakalagay sa kanya, wherein naka-engineer kasi siya na kung ano yung ISC na nilagay nung mga engineer is yun tingin ko yung dapat na nandun sa makina. Kasi kung babaguhin natin siya, syempre may consequence yun na posibleng may ikasama ng makina kung sakaling papalitan natin. Pero if ever naman na gumagana naman ng maayos at wala naging problema yung manual IC, I could say na pwede naman siyang gamitin. Yun nga lang para sa aking opinion lang, kung ano yung nilagay ng mga engineer na gumawa ng Birdman, I would suggest na yun yung gamitin. Syempre nagkakaroon siya ng problema kasi wala namang perfect na mga motor. Talagang dumarating talaga sa time na nagkakaroon sila ng problema. As of now, nagagawan siya ng paraan like i-update yung ECU, ipalinis yung throttle, gamitin siya ng throttle cleaner, tapos i-reset yung ISC, tingnan kung tama yung spring. Although medyo komplikado siya, once na dali natin siya sa kasa, darating talaga sa time na hindi na siya magkakaroon ng problema at hindi siya magiging sakit ng ulo. Pero syempre, ingat pa rin, kailangan pa rin magdala ng mga tools para if ever na dumating yung time na magkaroon uli siya, is nakahanda tayo. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.